Ayan, isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, sa ating mga guro, mga kawaning pang-edukasyon, at kung may mga kasama tayong mga gurong nagsasanay, mga practice teachers natin, mga estudyante at yung mga nanonood sa Facebook Live. Nagkasama-sama po muli tayo para sa panibagong serye ng Chalk Talk. Batiin po natin ang isa't isa ng mapagpalayang hapon sa ating chats at sa comment section naman para sa mga nanonood sa Facebook Live. Gandang hapon po. Good afternoon po. Ayan, maraming salamat po sa pagdalo. Ayan, simulan na natin, no, yung ating Chalk Talk series episode this week. Tungkol ito sa kasaysayan ng impeachment sa Pilipinas. Ayan, bilang rasyonale lang, no, kung bakit nga ba isinasagawa ng ACT Private Schools yung Chalk Talk webinar series. And itinataguyod ang Chalk Talk webinar series ng Alliance of Concerned Teachers Private Schools upang patuloy na paunlarin hindi lamang yung kaalaman at kasanayang kritikal at pedagogikal ng mga guro at kawani sa edukasyon, kundi para palakasin din yung kanilang potensyal bilang maging mapanuring mamamayang mas nakapag-aambag sa patuloy na tradisyon ng sama-samang pag-aaral at pagkilos para sa pagsusulong ng makabayan, makamasa at siyentipikong edukasyon na kalalayan ng mapagpalayang edukasyon para sa lahat. Yun naman yung ultimate goal natin after all, ano. Ayan, tampok ang mga paksang binabalangkas yung mga susing issue, yung mga napapanahong usapin tungkol sa socio-political landscape natin ngayon at kung paano ito dadalhin sa mas mataas na pagtatalakay, mga estratehiya, methods, discourses sa ating mga classroom o kahit sa labas, no? Sa pamamagitan ng serye ng mga webinar na ito, layunin natin na bigyang daan yung pag-empower sa ating mga participants sa mga nanonood ngayon na makibahagi sa mga makabuluhang talakayan hinggil sa kritikal na estratehiya ng pagtuturo, integrasyon ng mga napapanahong issue sa ating mga talakayan sa klase, paghubog sa mas makabayan, makamasa at siyentipikong oryentasyon at aspirasyon natin bilang mga guro ng bayan. Ayan, para sa hapong ito, pag-uusapan natin yung kasaysayan ng impeachment sa Pilipinas at kung naging mataas na opisyales sa pamahalaan ng Pilipinas, no? Kaya tunay na napapanahon na pag-usapan natin. Ateneo de Manila at katuwang na patnugot ng Philippine Studies, Historical and Ethnographic Viewpoints. And siya ang may akda ng librong A Capital City at the Margins, Quezon City and Urbanization in the 20th Century Philippines na ipinablish sa Ateneo de Manila University Press at Kyoto University Press noong 2019. Isang pagsusuri sa kasaysayan at heograpiya ng Quezon City bilang dating kabisera ng Pilipinas. Ayan, pinapakilala natin sa ating lahat. Kasama natin ngayon si Dr. Mike Pante ng Pamantasang Ateneo de Manila. Mapagpalayang hapon po, Dr. Mike. Magandang hapon din, Monica, at maraming salamat sa pag-iimbitang ito. Isang malaking karangalan na makasama kayo ngayong hapon. Magandang hapon sa ating lahat, sa mga nanonood dito sa ating Zoom call, maging sa live stream natin para dito sa ating unang Chok Tok para sa bagong taong 2026. At ang aking paksa sa araw na ito ay ang kasaysayan ng impeachment at mga kilusang talsik. Ngayon, siguro gusto ko lamang magbigay ng konting disclaimer dahil kung tutuusin hindi naman talaga yung
kasaysayan ng impeachment yung aking tatalakayin dito. Alam natin marami ng mga opisyalis ng bansa ang na-impeach. Halimbawa, na-impeach si Merceditas Gutierrez na ombudsman o si Chief Justice Renato Corona. Pero hindi ko naman babaybayin yung mga bagay-bagay na yan. Bagkus, ang aking gagawin ay parang magbigay ng isang pagtatahi ng ilan sa mga pinaka-importanting punto pagdating sa impeachment, partikular yung naging kaso ni Joseph Estrada na tingin ko yun yung critical at pinakamahalagang halimbawa ng impeachment sa atin dahil umabot ito doon sa isang full-blown impeachment trial at yung koneksyon ng impeachment sa kilusang talsik. Kasi magandang tignan ito sa konteksto ng kung ano yung kinalalagyan natin sa kasalukuyan. Sandali lang, meron akong kukuning ilang mga bagay bago ako magpatuloy. Sandali lang ha. Okay. Wait. Ayan. Yan, nakuha ko na yung dapat kong kunin. Sige. So magpatuloy tayo, mababalik tayo doon sa kasaysayan ng impeachment at mga kilusang talsik. So sabi ko nga kanina, hindi talaga ito isang pagbabaybay ng mismong kasaysayan ng impeachment, kundi susubukin kong pagtahiin yung isang importanteng bahagi ng ating konstitusyon at ito ay yung impeachment process at yung kilusang talsik na hindi naman talaga masasabing bahagi ng ating konstitusyon. At siguro yung iba sa atin dito nag-iisip, bakit pagtatahiin yung dalawang ito? Malinaw na nga yung pagkakaiba ng mga bagay-bagay na yan. Makikita natin sa saligang batas ng 1987, yung probisyon para nga magkaroon ng isang impeachment trial sa mga tinatawag nating impeachable officials, gaya halimbawa ng presidente, vice-presidente, mga miyembro ng Korte Suprema, yung ombudsman gaya nga ni Merceditas Gutierrez at marami pang iba. Hindi lahat ay impeachable officials. May mga partikular na mga tao lamang na bumubuo sa ating pamahalaan. So hindi ito panglahatan sa lahat ng mga opisyalis ng ating gobyerno, lalong-lalo na doon sa mga hinahalal every so often. Gaya halimbawa ng mga kongresista na every 3 years, kung ayaw mo ng kongresista mo, di after 3 years, pababain mo na sila, wag mo na silang iboto. Okay? Ang problema, walang ganyang klaseng mekanismo sa mga kagaya halimbawa ng miyembro ng Korte Suprema na kapag inuluklok na sila doon, more or less, set for hanggang retirement na itong mga taong ito. Eh, pag ayaw mo na doon sa mahistradong ito, gaya halimbawa ni Renato Corona. Well, kaya nga nandyan yung prosesong tinatawag nating impeachment. At yung nangyari halimbawa sa kaso ni Renato Corona at nagkaroon pa nga ng impeachment trial laban sa kanya noong bandang 2016, yung maagang bahagi ng panunungkulan ni Pangulong Noynoy Aquino. Sa kabilang banda, makikita naman natin yung usapin ng people power. Walang proseso para dito sa ating saligang batas. Okay? Hindi naman ito nandyan na binibigyan ng proseso ng saligang batas na ganito ang magpi-people power, ganito ang ouster movement, ganito magpatalsik ng isang presidente. Walang ganoon. Kung sa impeachment, mayroong malinaw na prosesong politikal, walang ganoon, walang recipe, walang binibigay na proseso para doon sa kilusang talsik. Pero hindi ibig sabihin niyan na bawal yan. Hindi ibig sabihin niyan na illegal yan. Hindi rin ibig sabihin niyan na ito ay dapat nating tutulan. Mali. Sapagkat, bagamat hindi ito binibigyan ng malinaw na probisyon doon sa konstitusyon, hindi ito nangangahulugan na ito ay unconstitutional. Bagkus, ang sinasabi natin dito, dahil nga ang saligang batas natin, gaya halimbawa ng 1987 Constitution na siyang sinusunod natin ngayon, malino na sinasaad doon na ang kapangyarihan ng Estado ay nagmumula, ang soberanya mula doon sa kapangyarihan ng taong bayan. Yung mandato ng mga opisyales mula sa presidente sa pinakatuktok hanggang sa pinakababa, lahat yan ay nagmumula sa taong bayan. At sa makatuwid, kung sinasabi ng taong bayan na ayaw na namin sa iyo,
pupunta kami ng Kalsada, pupunta kami ng EDSA, pupunta kami ng Mendiola para sabihin namin, bumaba ka na dyan, ayaw na namin dyan, yang ganyang hakbang ay hindi unconstitutional. Ang tawag dito ay isang bagay na extra-constitutional. Sinasabi lamang dito na, oo, hindi ito binibigyan ng malinaw na probisyon doon sa konstitusyon, pero ito ay kinikilala. Kasi nga, ito ay manifestasyon ng pagkakaroon ng mandato ng Estado mula sa kanyang taong bayan. At kapag wala na ang mandatong iyon, kapag malinaw na ito ay binabawi na ng mga tao, lalong-lalo pag nakita nila na sobra na yung pandaraya, sobra na yung pandarambong, sobra na yung pagwawalang hiya sa bayan, abay, nararapat lang naman sa mga tao na bawiin yung kapangyarihan yan. Kaya nga, inilagay ko rin dito sa ating unang slide yung larawan mula doon sa walkout nung yung mga canvassers doon sa PICC noong binibilang yung halala ng snap elections noong 1986. Isa sa mga makakalagang mitya na hahantong doon sa tinatawag nga nating 1986 EDSA People Power na malinaw na isang extra-constitutional na uri ng pagkilos ng taong bayan. Kung iisipin natin, hindi naman bahagi ng konstitusyon yung pag-aalsa doon sa EDSA noong Pebrero 1986 na siyang ginugunita nga natin, happy 40 years sa EDSA People Power, itong darating na Pebrero 25, pero ganun din, malinaw sa atin na yung ginawa ni Marcos na pagmamanipula doon sa resulta, yung narinig nating kwento ng mga canvassers ng COMELEC doon sa PICC na kung ano ini-input nila sa kanilang keyboard. Hindi yon yung lumalabas doon sa official tally na makikita doon sa malaking-malaking monitor. Yun ba ay constitutional? Hindi. Yung paggamit ba ng guns and gold, yan ba ay constitutional? Hindi. Yung bang pagpatay, halimbawa, kay Evelio Javier, yan ba ay constitutional? Hindi. So patong-patong na yung mga bagay-bagay na yan, napikon na yung taong bayan, tama na, sobra na, alisin na. Kaya nagkaroon ng EDSA People Power, ang tinaguriang EDSA 1. Hindi ito quote-unquote constitutional, pero ito ay extra-constitutional. Malinaw na hindi ito lumalabag sa konstitusyon, pero isa itong bagay na labas doon sa balangkas ng konstitusyon, pero ginagarantiyan nga noong diwa ng konstitusyon na nagbibigay sa taong bayan ng mandato sa Estado. Kapag tinanggal na yung mandatong iyan ng taong bayan, abay guguho rin yung kung anumang otoridad na meron ng Estado. Nakita yan doon sa EDSA People Power, nabanggit ko na nga kanina, at mauulit yan noong 2001 doon sa EDSA 2. Na ganun din, extra-constitutional din yung nangyari. Nagkaroon ng constitutional procedure doon sa pagwawalang hiya ni ERAP sa kaban ng taong bayan, sa kanyang weteng payola, doon sa kanyang network ng tinatawag nating Midnight Cabinet, at nagkaroon ng isang impeachment trial. Pero nakita rin natin na doon sa proceedings na iyon, sinasarhan yung mga procedures noong mga senador na malinaw na pumapapor kay ERAP. Humantong doon sa kumbaga the straw that broke the camel's back, ika nga. Yung pagbubukas noong sealed envelope na pinagbotohan ng mga senador kung bubuksan o hindi. Nanaig yung boto ng mga pro-ERAP, humantong doon sa pagdagsa ng taong bayan sa EDSA 2, and the rest is history. So, magkaiba yung kilusang talsik at yung impeachment trial, pero may pagkakapareho in the sense na nandoon meron tayong proseso para patalsikin yung mga taong ayaw natin. Halimbawa sa kaso ni ERAP, ito ang nangyari. Pero kung yung procedure na iyan, yung prosesong political na iyan ay patuloy na sasagkaan, patuloy na lalagyan ng mga harang dahil sa pagmamanipula ng presidente para maging pabor sa kanya yung mga prosesong politikal, doon na tayo hahantong sa extra-constitutional process
gaya ng EDSA People Power. So hindi ito talaga magkaiba. Magkadugtong yan. Minsan talaga ayaw eh. Talagang pinipigilan eh. So magpapatali ba tayo sa ganoong klaseng bagay? Tayo ba ay magpapagapos doon sa letter of the Constitution? Hindi. Hindi dapat tayo magpagapos doon. Hindi tayo dapat magpakulong doon. Bagkus, dapat nating isipin na ano ba ang esensya ng konstitusyon. At yun na nga, babalik tayo. Ang esensya ng konstitusyon ay ang soberanya ay nagmumula sa taong bayan. Sa makatuwid, kung pipiliin natin, halimbawa, sa kaso ni Bongbong Marcos, sa kaso ni Sara Duterte, nasabihin natin mag-file tayo ng impeachment case laban sa kanila. Pero lilitaw na ay, ayan, numbers game. Yung mga pabor sa kanila, sila yung mga unang-unang haharang dyan. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa na ay mag-antay na lang tayo hanggang 2028 para ano sila, para saka tayo bumawi sa kanila. Hindi eh. O pwedeng magkaroon pa rin. Kung nasa sa ating mga taong bayan yung pagnanasa, nandyan pa rin yung mga extra-constitutional na proseso. So ano yung mga pagkakaparehan nila? Nakita natin yung pagkakaiba nila in terms of one, yung one is clearly constitutional, yung impeachment, the other being extra constitutional, yung kilusang talsik. Pero bagamat magkaiba, marami silang pagkakapareho. At lilitaw yan doon sa mga paralelismo sa kilusang talsik versus Marcos Sr. at versus Erap Estrada. At ilan lang ito sa yung mga babanggitin ko rito sa mga next slides ay ilan lamang sa mga critical na pagkakapareho. Una sa critical na pagkakapareho ay yung kanilang parehong paglaban sa burokrata kapitalismo. Ano ba tong napakalaking salitang itong burokrata kapitalismo na actually naging popular noong panahon ni Marcos Sr. Lumalabas yung mga taong bayan sa kalsada, sumisigaw, imperialismo ibagsak, feudalismo ibagsak, burokrata kapitalismo ibagsak. Sa madaling sabi, ang burokrata kapitalismo ay yung paggamit ng pwestong political position, kung ikaw ay presidente, kung ikaw ay senador, gagamitin mo yung impluensya, gagamitin mo yung iyong makinarya, gagamitin mo lahat ng posible mong magamit bilang isang opisyal para magpayaman. Gawin mong parang negosyo sa esensya yung iyong pwesto sa gobyerno. Yung mga kontrata, masosolo mo, mabibigay mo dun sa mga iyong padrino, tapos babalik rin yun sa iyo in the form of kickbacks. Gaya na naririnig natin nitong mga nakalipas na buwan. Itong lahat ng flood control na ito, yan ay isang napakaganda, although parang pangit sabihin maganda, pero di ba ito ay isang malinaw na halimbawa ng tinatawag nating burokrata kapitalismo. Noong panahon ni Marcos Sr., crony capitalism ang isa pa sa mga tawag na iyan. Kung iisipin natin, pareho lang yan eh. Pero pag crony capitalism kasi, ang klarong-klaro, yung presidente ay hindi lamang siya yung mag-isang gumagawa ng negosyo sa politika, may mga galamay din siya. May mga body-body padrino din siya na mga gaya halimbawa ni Danding Coangco na nandito sa ating larawan o halimbawa si Lucio Tan at iba pang maraming mga crony capitalists na ginamit yung kanilang pagiging malapit sa presidente, pagiging maimpluwensya sa presidente para magkamal ng limpak-limpak na salapi. O halimbawa, sa kaso ni Danding Coangco, yung talagang grabing Coco Levy Fund na talagang nagpahirap sa ating mga kababayang magsasaka. O kay Luciota na nagamit yung kontrol halimbawa sa mga malalaking mga empresa gaya ng Philippine Airlines. Pero hindi yan talaga nawala eh. Even after EDSA People Power, nandyan yung weteng payola. Sabi ko nga kanina ni Erap Estrada, yung paggamit niya sa kanyang mga galamay, si Chavit Singson bago siya bumaliktad, si Atong Ang na ngayon ay once again nandito na naman sa limelight although nagtatago from the limelight dahil nga may tinatakasang kaso. Ito yung mga taong naging galamay ni Erap Estrada na bagamat meron kang malinaw na gobyerno, pero meron kang midnight cabinet na sila talaga actually yung may kapangyarihan at nagsasabi na kung ano ang mangyayari sa gobyerno at kung ano ang hindi. Pero napuno eventually yung taong bayan sa crony capitalism,
nitong mga kaibigan ni Marcos, maging sa crony capitalism, bureaucrat capitalism ni ERAP, at yun yung magpapatalsik sa marami sa kanila, yung ill-gotten wealth, unexplained wealth, yung Boracay Mansion halimbawa ni ERAP Estrada, yung mga bagay na yan ay magpapatong-patong para nga magising yung mga Pilipino na tama na, sobra na, kailangan ng patalsikin itong mga presidenteng ito. Ganon din sa isang banda, wag rin natin kakalimutan na itong 2 kilosang talsik ay produkto ng sustenidong pagkilos. Madalas at tingin ko ito ay isang persistent myth sa kaso ng EDSA People Power kasi nga may tendensiya na gusto nating ipamuka na yung EDSA ay isang milagro, isang himala na parang nandito, parang nagkataon na ito sina Enrile tsaka si Ramos nagpunta ng Camp Aguinaldo, tapos hinahabol na sila doon ng mga tropa ni Marcos kasi babaliktad na nga sila, at dahil sa isang kung anumang milagro ay nagpatawag si Cardinal Sin at nagpuntahan yung mga tao para mag-mass up doon sa Camp Aguinaldo at protektahan si Enrile at saka si Ramos na after so many years, 2 decades of repression, dictatorial rule, ay biglang nagising from their deep sleep ang mga tao. Kung tutuusin, inaccurate yung ganong klaseng pagkikwento. Huwag nating kakalimutan na especially sa kasaysayan ng kilusang ng mga panlipunang pagkilo, social movement, hindi nagkakaroon talaga ng mga spontanyong pagkilos. Wala pa akong naririnig sa kasaysayan at bilang isang historiador, I can say with some certain level of accuracy na walang ganyan sa kasaysayan. There's no such thing as a spontaneous action. Merong pagkilos kasi ito ay produkto ng mga nakaraang pagkilos. Huwag nating kakalimutan yung mga bagay-bagay na nagbigay daan doon sa pagbagsak ni Ferdinand Marcos Sr. Halimbawa, hindi naman yan parang all of a sudden, ay parang, kaming mga Pilipino ayaw na namin kay Marcos, piko na kami after 2 decades of dictatorship. Hindi. Yan ay produkto ng matagal na gestation. Ang daming mga taong nagbuwis ng buhay para lamang maipakita yung kabulukan ni Marcos. Hindi man sila nagtagumpay during their time, pero yun yung naging pundasyon para eventually magkaroon ng 1986. Hindi magkakaroon ng EDSA People Power kung wala halimbawa yung mga malawak na protesta pagkatapos mamatay ni Ninoy Aquino na nakalagay nga dito sa larawang ito. 'Di ba? Sinasabi na nung mamatay si Ninoy Aquino nung sa tarmac noong August 21, 1983, yung kanyang funeral procession, kung iisipin natin, ay isang malaking demonstrasyon. Isa itong malaking pagkilos. Hindi ito, quote-unquote, yung typical rally, pero ito ay outpouring ng galit ng mga tao. At wag rin natin kakalimutan yung napakahalagang acronym na JAJA. Ano yung JAJA na yon? Yung Justice for Aquino, Justice for All. And for me, napakahalaga noong pangalawang JA, yung Justice for All. Bakit? Kasi sinasabi noon na si Ninoy ay hindi lamang nag-iisang martir. Si Ninoy, nung namatay siya ng August 21, 1983, yes, malaking bagay yun kasi senador yun eh. Yes, siya yung parang poster boy ng opposition laban kay Marcos. Pero tandaan natin, at malinaw ito doon sa mural na ginamit, yung malaking-malaking artwork, parang banner artwork na ginamit para ipanawagan yung pagkondena sa kanyang kamatayan. Ang daming mga taong nagbuwis ng buhay even before Ninoy Aquino, Macleing Dulag, Dr. Bobby de la Paz, Edgar Hopson, Johnny Escandor. Yan ay mga taong nagbuwis ng kanilang buhay. Some of them even joined the armed communist movement. Naging NPA pa nga yung iba pinaratangang NPA. Ang point natin dito ay hindi nag-iisa si Ninoy. Yung sinasabi, di ba, na marami, di ba? Ninoy, hindi ka nag-iisa. It can also mean, and for me, this is the most important meaning of that term, hindi ka nag-iisa. Ninoy, hindi ka nag-iisa. Kasi ang dami ng mga nagbuhis ng buhay para pahinain, ilantad yung rehimeng Marcos. So yun yung mga bagay-bagay na kinakailangan nating balikan. Ito ay
ang EDSA People Power, yung kilusang talsik na iyan, ay resulta ng napakarami pang mga pagkilos. At hindi lang sa Maynila, hindi lang sa Maynila, kundi mga welgang bayan halimbawa sa Davao, sa Cebu, ang dami-dami niyan. Masyado lang siguro tayo na focus doon sa 86 People Power kasi nga yun yung final event. Pero bago ka makarating doon sa final stage, meron kang mga preliminary stages na pinagdaanan. From 1972 to 1986, ang dami-dami niyan. We also have to pay respect doon sa mga taong ito. Gaya halimbawa ng mga taong makikita natin doon sa bantayog ng mga bayani. And same with the impeachment trial leading to the ERAP ouster movement. We cannot discount the significance. Noong mga maliliit at yung mga malalaking pagkilos na nangyari in the lead up to the impeachment trial. Huwag natin kakalimutan na hindi naman magkakaroon ng impeachment trial in the first place kung hindi nagkaroon ng public clamor. Bakit halimbawa, isa ito sa mga parang shining moments of the of the ERAP case nung panahong mabango pa ang pangalan ni Manny Villar bilang Speaker of the House, di ba? There was a time, ngayon kasi parang hirap nang ma-imagine eh, but there was a time na napakabango ng pangalan ni Manny Villar. Why? Because as Speaker of the House, talagang sinigurado niya na hindi mahaharangan ng mga pro-ERAP congressmen and women yung pagpasa ng impeachment complaint papunta sa Senado para magsimula yung trial. At bakit nagkaroon ng ganoon? Yes, at that time, Manny Villar was the hero of the hour. Pero hindi naman nagiging hero of the hour ang isang tao kung wala yung pressure ng taong bayan. He felt that pressure. Bakit? Kasi may malawak, broad, era-presign movement. Nanggaling yan hindi lang sa mga progresibong grupo, nandyan yung simbahan, nandyan yung mga mag-aaral, kilusang guro, civil society groups, at marami pang iba. So parang it's a broad network na nagsabing ayaw na namin kay ERAP, we need to hold him accountable. So yun yung naging meet siya para si Manny Villar mapilitan. Kung hindi ko gagawin ito, ako yung magmumukang kontrabida sa muka ng taong bayan. And the rest is history. Niratsada ni Manny Villar yung impeachment complaint, pinasa sa Senado, nagkaroon ng impeachment trial, hindi nga ito natuloy, but because there was an resign movement even prior to the impeachment, noong nagkaroon na nga ng debacle doon sa pagbubukas ng envelope na ayaw mabuksan ng mga pro-ERAP senators para malantad na si Joseph Estrada ay si Jose Velarde na nakapirma doon sa mga cheque na iyon na nilantad doon sa sino nga ba yun? Si Clarissa, nakalimutan ko na. Clarissa Ocampo ng Equitable PCI Bank, 'di ba? Kung hindi nangyari 'yon, kung walang era present movement prior to that, tingin niyo ba magkakaroon ng EDSA 2? Hindi. Merong EDSA 2 kasi meron ng sabihin na nating naipuhunan. Meron na tayong nailagak na broad mass movement prior to the opening of the second envelope. Kaya nga nagkaroon ng impeachment trial in the first place. So dito makikita natin, hindi dapat tignan bilang sabihin na nating polar opposites yung impeachment process at yung ouster movement. Tingin ko magandang case study, yung nabanggit ko na nga kanina, itong nangyari kay ERA. Ganon din, isa pang mahalagang pagkakapareho ay yung mga dambuhalang protesta. At ito naman yung malinaw. Kasi paano ka magkakaroon ng isang kilusang talsik? Paano ka magkakaroon ng isang ouster movement kung walang dambuhalang protesta? Yan ay critical na critical para maramdaman ng mga tao yung kanilang pressure na hindi ka po pwedeng manatiling neutral. Si Manny Villar, hindi po pwedeng manatiling neutral. Sina ERAP, sina Fidel Ramos at Juan Ponce Enrile nung time na yon, bakit sila babaliktad in the first place? Kasi may malinaw na critical mass, may pressure, popular pressure, hindi na nila kinaya. Kaya nga sila babaliktad kay Marcos. Ganun din sa mga magiging general, si Angelo Reyes halimbawa nung panahon ni ERAP o sina Secretary Orly Mercado nung National Defense Secretary ni ERAP.
May mga mahalagang individual na politiko, general, obispo, and we often associate EDSA 1 and EDSA 2 with these people. Halimbawa, sa unang EDSA, ang una natin naiisip halimbawa, sina Cardinal Sin, sina Cory, sina Ramos, Enrile, ganun din sa EDSA 2. Of course, Gloria Macapagal-Arroyo, Hilario Davide, etc. Yes, mahalaga ang papel ng mga individual na ito, pero taong bayan ang mapagpasya. Kung wala yung taong bayan na nagsakripisyo, sinigurado nila na pupunta sila doon, hindi natulog, hindi umuwi, at okay lang sa kanila na ilagay yung sa kanilang sarili sa peligro. Kasi may posibilidad ng magkagulo doon. Lalong-lalo na noong 1986, may posibilidad na sila ay gugulungan halimbawa ng mga armored personnel carrier sa labas ng Camp Aguinaldo. Okay lang. Handa silang magtaya. Handa nilang ialay ang buhay nila kasi alam nilang nasa tama sila. At dito, parang gusto kong balikan yung kanta kanina kasi bago tayo nagsimula, may sinasabi yung ano natin, yung mga kanta natin na people power ang sagot. Totoo naman yun. Tama, ang people power ang sagot. Pero may kadugtong na si Cory Aquino ang gamot. Medyo parang meron akong ano yata doon. Meron yata akong konting misgivings doon sa si Cory Aquino ang gamot. Wala tayong problema kay Cory Aquino kung iisipin natin sapagkat hindi naman natin may tatanggi yung naging ambag ni Cory Aquino para doon sa pagkapatalsik kay Pangulong Marcos Sr. Oo, maraming mga weaknesses si Cory Aquino, land reform, US bases, etc. etc. Pero hindi rin naman natin po pwedeng isang tabi na malaki ang kanyang naging ambag doon sa pagpapatalsik sa napakatagal ng diktador na si Marcos Sr. Pero parang mahirap naman isipin na si Cory Aquino ang gamot. Hindi si Cory Aquino ang gamot. Taong bayan yung gamot. Sabi nga doon sa kata, di ba? People power ang sagot. So dapat taong bayan ang gamot. At delikado mag-isip na sa mga individual na ito natin, ibabato yung nosyon na, pag nandyan na sila, magagamot na, malulunasan na yung mga problema natin. In the first place, kaya nga tayo nagkakaroon ng impeachment eh. Kaya nga tayo nagkakaroon ng mga extra-constitutional methods gaya ng kilosang talsik because we know for a fact na walang tao na mayroong monopolyo ng kasagutan sa mga problema ng bayan. Kasi ito nga, kahit nga si Cory Aquino, nasabi ko na nga kanina, kahit na pinatalsik siya ay nandoon para maging presidente pagkatapos ng patalasik si Marcos, marami rin siya mga kahinaan. Yung pagpapatuloy niyang pagsuporta sa US bases, yung kawalan ng malinaw na agrarian reform program, ultimong Hacienda Luisita, hindi nga na subject to agrarian reform, o yung Mendiola Massacre, napakalaking ano no, napakalaking blunder yun. Blunder is putting it mildly, di ba? And all the more, pag pinignan natin yung EDSA 2 na si Gloria Macapagal-Arroyo, alam naman natin kung ano nangyari kay Gloria Macapagal-Arroyo. Hindi ba? Ang sinasabi lang natin dito ay sina Cory at Gloria ay resulta ng pagnanasa ng taong bayan na magkaroon ng pagbabago. Hindi sila yung gamot. It just so happened na sila yung nandoon eh. Sila yung rallying point. Nagkaroon ng dayaan ng snap election, Cory versus Marcos. So sino pa ba ang ipapalit? Ito, si Cory Aquino. Nagkaroon ng isang extra-constitutional crisis, pero malinaw naman na based on the Constitution, si Gloria Macapagal-Arroyo ang papalit kay ERAP kung siya ay mapatalsik mula sa Malacanang. In fact, may tao doon na nasasabi, resign all na raw eh. Pero mahirap na. So sige na nga, kahit ang dami rin nating ang dami nating mga agam-agam kay Gloria Macapagal-Arroyo, o sige, siya yung makakapag-galvanize sa mga tao, sige, siya yung itampok natin bilang papalit na presidente. Kasi yun yung sinasaad nga ng ating konstitusyon. Sa madaling sabi, hindi tayo dapat po pwedeng tumingin sa mga taong ito bilang gamot. And I think yun yung malaking yun yung malaking bagay na kailangan nating igpawan. Pagdating sa halimbawa sa kaso ng impeachment trial sa kasalukuyan. Gaya ng mga nagsasabi, bakit nyo i-impeach si Bongbong Marcos? Pag pinimpeach si Bongbong Marcos, sino papalit? Si Sara Duterte? Yung ba gusto niyo? Mga pro-Duterte ba kayo?
Yun na nga ang punto natin dito. Hindi tayo po pwedeng magpatali doon. Hindi po pwedeng tayo ay magtitingin sa mga taong ito bilang quote-unquote gamot na magiging lunas sa ating mga problema. Kung tayo ay hahantong halimbawa sa mga prosesong extra-constitutional, wala naman nagsasabi sa atin na po pwede nating patalsikin parehong si Bongbong Marcos at si Sara Duterte. Kasi kung ano yung pagkakasala ni Bongbong Marcos gaya nitong napaka-corrupt na budget nitong mga nakalipas na taon, 2022, 23, 24 hanggang 2023, simula pala 2024, 2025 na punong-puno ng insertions, punong-puno ng mga bagay-bagay na humantong nga sa flood control scandal. Ganon din yung problema kay Sara Duterte, yung kanyang confidential and intelligence funds. Di ba, sabay nga silang tumakbo, unity team eh. O di pare-pareho silang may problema. Pwede nga tayo sabihin halimbawa kay Sara Duterte, bakit tayo magtitiwala kay Sara Duterte bilang kapalit ni Bongbong Marcos? Sila nagsabuatan in the first place noong 2022. So kung supposedly hindi mo alam na magnanakaw pala si Bongbong Marcos nung kayo ay tumakbo bilang tandem, bakit natin pagkakatiwalaan ang kanyang wisdom bilang isang quote-unquote next president kung mapapatalasik si Bongbong Marcos? Walang nagbabawal sa atin, especially if we are to resort to extra-constitutional methods. Walang nagbabawal sa atin na patalsikin pareho. Pwede natin silang patalsikin pareho, pwede silang i-impeach pareho, pwede na silang patalsikin pareho. Ang tanong na lamang dito ay gaano tayo kahanda na ulitin yung nangyari noong 1986, ulitin yung nangyari sa 2001, at gawin rin ito sa kasalukuyan. Taong bayan ang mapagpasya. So wag tayong magpadala sa mga heroic figures like Ramos and Enrile, especially Enrile. Oh my God. Yun na nga eh. Sumalangit na after 100 years, literally, pero hindi sila ang magsasalba sa atin. Kung meron man tayong dapat maalala about the ouster movements, ito yung katotohanan na kapag hindi umalsa ang masa, walang tinapay sa mesa. Kapag hindi umalsa ang masa, walang pagbabagong mangyayari sa ating bansa. So tayo ay magtiwala tayo sa kapangyarihan ng masa na magawa yung dapat magawa. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng masa na sa dulo ng lahat, kung ano yung makakabuti sa kanila, ito yung mananaig. Okay. At speaking of masa, yun din yung isang mga bagay na kinakailangan nating pagtuunan ng bansin. And it really pains me na minsan may mga tao na parang nag-gatekeep ng EDSA people power na bawal dito yung mga bobotante. Oy, yung mga bumoto kay Duterte, bawal kayo dito. And I sense a certain level of condescension na parang itong mga taong ito, yung nabibili yung kanilang boto, sila yung mga tambay lang sa kanto, sila yung mga nakakatanggap ng 4Ps, halimbawa. Yung mga umaasa sa ayuda politics. Kaya tayo napunta sa posisyong ito because of people na willing na isang layong kanilang boto kasi nga makakakuha sila ng momentary monetary gain. Tapos iboboto nila yung mga taong hindi naman karapat-dapat. So the whole phenomenon of the bobotante. Pero totoo ba yun? Hindi totoo yun. Yun ang kailangan natin linawin. Hindi totoo yun. Kasi kung titinanggan natin, yung mismong mga pag-aaral, mga survey, halimbawa, studies ng mga grupo gaya ng SWS o Pulse Asia, lilitaw at lilitaw dyan. Yung pagboto sa mga gaya ni Bongbong Marcos, ni Sara Duterte, and even si ERAP, yan ay produkto ng cross-class na uri ng demography. Hindi lang mga Class C, D, and E ang bumoboto sa mga ganitong klase mga populistang politiko. Kahit ang mga miyembro ng Class A at B, bumoboto rin kay Duterte. In fact, malaking-malaki ang suporta ni Duterte noon at ngayon sa mga miyembro ng middle class. So, bakit natin kinakailangang bigyan ng parabang lower class condescension itong susumubok natin na magkaroon ng kamalayan sa impeachment proceedings,
sa ouster movement o itong mga nagdaang mga pagkilos natin, halimbawa sa Luneta o doon sa EDSA People Power Monument noong November 30 at maging noong September 21. Hindi natin kinakailangang iitsa puwera yung masa. Kasi in the first place, lagi sila naiitsa puwera because of their socio-economic position. Ngayon pa ba natin sila iitsa puwera? Hindi. Kasi kung iisipin natin, noong 1986 at maging noong 2001, huwag natin kakalimutan na mahalaga yung kanilang naging papel. Mula Tatalon, halimbawa, isang napakalaking urban poor community dyan sa Quezon City, hanggang sa mga urban poor leaders gaya ni Nanay Maming, kritikal na kritikal yung batayang masa. Uring manggagawa o yung mga nasa informal sector, hindi maisasagawa, hindi magtatagumpay yung EDSA 1 at EDSA 2 kung wala yung kanilang partisipasyon. Halimbawa sa Tatalon, at ito ay hindi parang ano lang parang humugot lang ako ng halimbawa mula sa hangin. Hindi. Papatunayan ito ng iba't ibang mga pag-aaral. Halimbawa, isang prominenteng antropologo mula sa Australia na si Michael Pinches nagsagawa ng kanyang ethnographic study doon sa Tatalon. At kanyang natuklasan na actually ang laki-laki ng partisipasyon ng mga residente ng Tatalon doon sa EDSA People Power 1. At hindi aksidente na ang Tatalon ay isang organized community ng mga progresibong mga grupo. Ang daming mga kumikilos dyan na nagbibigay ng mga pag-aaral, para kumilos, mag-organisa. At kapag binalikan natin, malalaman natin sa kasaysayan na isa pala sa mga dahilan bakit napakalakas ng anti-Marcos movement doon sa Tatalon ay dahil sa yung Tatalon pala, yung lupa ng Tatalon sa may Quezon City, ay pag-aari pala o kinakamkam ni Gregory Araneta na asawa ng isa sa mga anak ng mga Marcoses. So may ganoong klaseng pag-iisip na nakikita nilang kanilang sarili na kami yung inaabuso, kami yung pinagsasamantalahan economically, pinapalayas nga sila sa kanilang mga lupa. Ini-evict ng walang due process, nagkakaroon ng mga violenteng mga evictions. So doon nila napagtanto na itong mga Marcos na ito, hindi tayo makakakuha ng kung anumang benepisyo diyan. Kinakailangan nating labanan itong mga Marcos na ito dahil yung ating karapatan sa lupa ay sila mismo ang unang-unang sumasagka. Ganon din sa kaso ni Nanay Maming, isang prominenteng urban poor leader na for the longest time ay palagi nandiyan sa forefront ng mga paglaban. Although sumalangit nawa, pumanaw na rin si Nanay Maming, pero nakilala si Nanay Maming dahil sa kanyang mga matatalim na mga salita noong kasagsagan ng EDSA People Power 2. Okay? Nag-share the stage sila ni Nora Honor, na nung si Nora Honor ay bumaliktad na lamang sa kanyang kaibigan na si Erap Estrada, naging celebrity to some extent. Itong si Nanay Maming na nagpapakita, it demolishes the myth of Erap para sa mahirap. Kung mga mahihirap na kagaya ni Nanay Maming ay kayang magsalita, i-articulate yung pagiging huwad, peke ng era para sa mahirap, paano pa kaya yung napakaraming mga miyembro ng mga urban poor communities na hindi kayang mag-articulate gaya ng pagiging artikulante nitong si Nanay Maming. So hindi ito ang panahon para tayo ay mag-gatekeep ng pagkilos, hindi ito yung panahon na para sabihin natin, bawal ang mga bobotante dito. Kung meron mang panahon na nararapat na tayo ay mag-reach out sa mga masa, lalong-lalo na sa batayang sektor, mga manggagawa, urban poor, ito yung panahong ito. Hindi tayo magtatagumpay kung wala sila. And speaking of pagtatagumpay, hindi rin tayo magtatagumpay kung hindi natin titignan yung natatanging papel ng edukasyon. Huwag natin kakalimutan na dahil tayo rin naman ay nasa sektor ng edukasyon bilang mga kapwa-guro, hindi po pwedeng isang tabi yung nagawa ng mga guro at mga mag-aaral in the lead up to EDSA People Power 1. Sabi ko nga kanina, di ba, ang EDSA 1986 ay hindi isang spontaneous act. Hindi ito parang bigla na lamang nagising yung mga tao one day na, we need to fight Marcos Sr. noong February 1986. Hindi. Kung iisipin natin,
ito ay resulta ng, at least within the teachers movement, napakaraming mga pagkilos ng mga guro, mga sit-down strike, mga organisadong pagkilos ng mga guro na yung iba rito ay nagsimula doon sa kanilang mga economic needs na ang baba-baba na sweldo ng mga guro, ang pangit ng benepisyo, eventually yung ganoong klaseng mga economic and welfare, benefits and welfare ng mga panawagan, nag-snowball na hindi na lamang sapat to demand higher wages, hindi na lamang sapat to demand better benefits. Kinakailangang manindigan na tayo pagdating do sa pagpapatalsik laban kay Marcos. At nakikita ko rito, halimbawa, dahil tayo ay nasa Alliance of Concerned Teachers private schools, at private schools, what better example than the Alliance of Concerned Teachers which was formed 1982. Diba? So, ibig sabihin yan, even before Ninoy Aquino died, may mga guru na nagtaya despite Marcos being there, despite the dictatorial atmosphere still lingering noong mga panahong ito. Hindi pa naman napapatalasik si Marcos. Pero may mga grupo, may mga guro na nagtaya na hindi. Sige, kailangan natin kumilos para sa makataong sweldo, mas mataas na benepisyo, kasiguraduhan sa trabaho. Eventually, yan ay mag-transform into something much, much more comprehensive. Yun na nga, naging bahagi yung Alliance of Concerned Teachers sa mas malawak na kilusan para patalsikin si Marcos. So, it's a clear example. 1986 did not happen just spontaneously noong 1986. Produkto ito ng mahabang pagbibigay edukasyon sa mga kapwa guro, mga ED, mga konsultahan, maliliit na pagkilo sa kanilang mga school districts o kanilang mga maliliit na paaralan hanggang sa eventually sasabog na ito noong 1986. Ganon din noong 2001 na ang daming mga estudyante, student publications, student councils, Philippine Collegian halimbawa, naglagay ng kanilang headline, "No classes until ERAP steps down." At naalala ko pa, at medyo madedate ko na yung sarili ko dito, high school student ako ng panahong ito, na kami rin mismo sa aming paaralan, sa high school, na talagang bulto-bulto, lumalabas kami. Essentially, parang ang dami ng mga araw ng linggo na hindi kami pumapasok. Bakit? Kasi naririnig namin yung nangyayari sa ERAP impeachment trial. Nakikita namin kung gaano ka balasubas yung ginagawa ng mga pro-ERAP senator judges. Maraming nagagalit. Eventually, bubuhos yung galit na yan sa lansangan, sa EDSA Shrine, hanggang sa humantong na nga sa pagkapalayas kay ERAP. At bilang siguro pagbibigay konklusyon sa ating talakayan ngayon, ilang mga mahalagang punto lamang bilang paglalago. So marami na tayong nakita kanina na mga importanteng mga punto about the impeachment trial. Yes, yung impeachment trial ay mahalagang proseso. Ang impeachment trial ay ginagarantihan ng ating saligang batas. Ang impeachment trial ay isang magandang platform. Bakit? Kasi sa impeachment trial, doon lumilitaw yung mga ebidensya eh. Doon nagkakaroon ng posibilidad na bawat isang piraso ng ebidensya malalantad sa publiko. Hindi ko alam kung marami sa atin dito ay old enough na maalala na nangyari yung impeachment trial kay ERAP noong 2001. Ang daming mga taong nahikayat na maging abogado. Well, hindi ako kasama sa mga nahikayat na yon, pero marami akong kilala na talagang nahikayat na parang gusto ko pumasok sa pag-aabogado. Halimbawa, sa klase ko nung high school, tingin ko hindi bababa sa 10 eventually yung naging abogado. Ewan ko kung yun ay produkto ng ERAP impeachment, pero at least sa kaso ng aking klase, maraming mga nag-abogado. Tingin ko naging malaking salik doon, factor doon, yung pagiging parang naging moment of maturity para sa amin. Ito yung political education para sa amin growing up. Na naririnig mo, halimbawa, yung mga senator judges na magaling magpaliwanag ng kaso. Mga tipong Joker Arroyo, part pa pala noon ng prosecution team.
Raul Rocco halimbawa o Rene Cayetano. I mean, wow, Rene Cayetano as the father of the two Cayetano sa nating senador, parang ang daming nangyayari rin talaga, no? Parang Gloria lang na Gloria 2001 and Gloria present, ang laki-laki ng pagbabago. Rene Cayetano as the father and the two Cayetanos today, ang laki-laki rin ng pagbabago. But there was a time na talagang grabe. Mapapaisip ka talaga na, uy, pwede palang magamit yung batas para maitama yung mga pagkakamali ng ating lipunan. Nagpapaliwanag itong mga senator judges na ito, nagpapaliwanag yung mga panel of prosecution gaya halimbawa nina Joker Arroyo. At kahit yung mga tao sa lansangan, yung mga progresibong grupo, nagpapaliwanag din na ito yung mga pagkakasala ni Erap. Ito yung mga maling ginawa niya. Ito yung mga ill-gotten wealth na mapapatunayan namin nang galing sa kanya. At ito yung proseso ng batas, yung due process na pwede nating pagdaanan para nang sa gayon, maipakita natin na nagkasala talaga si Erap beyond reasonable doubt at karapat dapat lamang siyang mapababa mula sa kanyang pwesto. Na mula Kongreso hanggang Senado, malinaw yung latag noong batas. Unfortunately, ito rin ay learning moment para sa mga tao, gaya halimbawa no, sa sitwasyon ko bilang isang high school student na noon lang nagkakamalay, politically speaking, na okay, ang ganda ng gusto mangyari ng batas, pero there comes a time na minsan talaga hindi sapat yung batas kasi gagamitin at gagamitin ng mga taong makapangyarihan lahat ng assets at their disposal na po pwede nilang magamit para balahuarain yung batas. At pag umabot sa puntong iyon, ayun na nga, aabot rin tayo sa okay, wala na yung na-block na yung proseso within the Constitution na impeachment. Now, there comes a time na kailangan na nating tumaya doon sa mga bagay na extra-constitutional. So anong sinasabi ko rito bilang paglalagom? Na hindi tayo po pwedeng magsabi na wala tayong magagawa. Kinakailangan magsimula. At yung pagsimula na yun na nangyari sa mga paisa-isa. Malay ba ng halimbawa, malay ba ng mga nagsisimulang guro noon sa Alliance of Concerned Teachers na yung kanilang ginagawa ay magko-contribute eventually doon sa ouster movement. Malay ba noong mga tao na dumalo doon sa 1983 funeral procession ni Ninoy na yung kanilang pagdalo sa funeral procession ay magkakaroon ng impact na pwede pala tayong mag-mass up, pwede pala tayong magpakita ng galit natin doon sa kay Marcos in whatever way. Okay, pwede din pumunta sa lansangan. Nakita nila yung 1983, who would have thought na uulitin niya noong 1986? Paisa-isang mga tao na eventually, yung paisa-isa na yun ay magiging daan, magiging libo, magiging daang libo, magiging milyon hanggang sa mapatalsik ang isang diktadura. Ganon din sa kaso ni Erap Estrada noong 2001. Paisa-isa natututo yung mga mag-aaral, natututo yung mga kabataan, natututo kahit yung mga guro, yung mga ordinaryong tao sa mga komunidad, ang mga gaya ni Nanay Manning, yung simpleng paglantad sa mga forum. Ang daming mga forum ng mga panahong ito, mga teach-ins, educational discussions. Kasi nga, naging parang teleserye yung impeachment case. Ito yung wala ka nang iba mapapanood na teleserye. Naalala ko yan. Wala ka mapapanood ng mga teleserye sa hapon. Walang drama-rama sa hapon. Nung panahon ni Erap, bakit? Kasi ang talagang tinututukan ng lahat, kada episode, Erap impeachment trial. So bawat isa natututo pa, isa-isa natututo. Natututunan nila anong ibig sabihin ng subpoena, anong ibig sabihin ng duces tecum, anong ibig sabihin ng pagiging ng impeachment complaint, ng impeachment trial, eventually sa kaso natin na nandito ngayon, anong ibig sabihin ng forthwith? Yung mga ganyang klaseng bagay, paisa-isa natin natututunan. Pero eventually, yung paisa-isa na yan ay aabot sa daan, aabot sa libo, aabot sa daang libo, aabot sa milyon, at kayang magpatalsik. Pero ang pinakamahalagang katotohanan ay, sa dulo ng lahat, hindi tayo dapat umasa sa isang opisyal, sa isang general,
sa isang obispo o kahit na sinong maimpluwensyang celebrity o tao dahil taong bayan ang mapagpasya. Nagawa yan noong 1986, nagawa yan noong 2001, at sa kasalukuyang panahon na klarong-klaro yung kabulukan ng Estado. Doon sa dalawang pinaka matataas na opisyales ng ating gobyerno, mula kay Bongbong hanggang kay Sara Duterte, kung yung impeachment procedure na ginagawa natin, meron tayong mga tao, meron tayong mga progresibong grupo na nagtutulak ng kanilang impeachment. Kung ito ay hinaharangan, pues, hindi naman tayo kailangan magpatali doon sa constitutional procedures. Lagi nandiyan yung extra-constitutional na pamamaraan. And siguro para lang bigyan ng diin ulit itong puntong ito as a final concluding point, huwag nating paghiwalayin yung dalawa. Sabi ko nga kanina, bakit na pressure ang isang kagaya ni Manny Villar, isang bilyonaryo? Bakit siya na pressure ipasa yung impeachment complaint? Bakit na pressure halimbawa na tumindig yung mga senator judges na kailangan nating buksan yung envelope? Bakit na pressure ang mga kagaya halimbawa ni na Ramos at Enrile noong 1986 na bumaliktad, na pressure sila sapagkat may mga taong willing na lumabas sa kalsada at magsagawa ng ganitong ang mga extra-constitutional na pamamaraan. Pwedeng pagsabayin yung mga konstitusyonal na proseso at yung mga extra-constitutional na pamamaraan. Ang tanong lamang ay ano ang pagpapasyahan ng taong bayan. Kasi sa dulo ng lahat, taong bayan ang siyang magiging mapagpasya. So, yun lamang po para sa lekturang ito. Siguro gagamitin ko na lamang yung aking nalalabing oras para sabihin na hindi pa po tapos ang laban natin. Okay? Tayo ay papunta sa ika-apat na pong anibersaryo ng EDSA, itong darating na February 25. Siguro ay naririnig-rinig nyo na may mga mangyayaring pagkilos sa February 25. Gamitin natin itong mga nalalabing araw para magsagawa rin ng mga aktibidad sa ating respective schools, communities, na baka po pwede po tayong bumuo ng mga susunod na mga pag-aaral, talakayan. Sapagkat pagdating ng EDSA anniversary sa February 25, kailangan natin ipakita na yung nangyari noong September 21 at November 30, 2025, hindi doon natatapos yung laban. Sabi nga dito sa kanilang streamer, hindi pa tapos ang laban hanggat hindi pa naipapakulong yung mga kurakot. So dito lamang, sana ay meron kayong napulot kahit papaano dito sa aking pagbabahagi. Maraming salamat sa pakikinig at kung may mga tanong kayo ay handa naman akong sumagot sa inyong mga tanong. Maraming salamat. And maraming salamat po, Dr. Mike, sa makabuluhang diskusyon. Ayan, patunay, no, yung talakayan natin ngayong hapon na may patutunguhan yung sama-samang pagkilos. Ayan, binubuksan po natin ang ating bulwagan para sa mga katanungan kung meron po tayong mga tanong. Yan, kung gusto po natin gamitin yung ating mga mikropono, raise hand lang po tayo para ma-acknowledge if meron po tayong questions. Ayan, unang tanong, Dr. Mike. Ayan, sa tanong na to, Dr. Mike, paano natin mas mabibigyan ng malinaw na pag-unawa ang kahalagahan ng proseso at kasaysayan ng impeachment sa loob at labas ng paaralan? Napakahirap naman ang tanong na yan. Pero sige, paano tayo mabibigyan ng halaga yung kasaysayan ng impeachment? Ganun ba ang tanong na iyon? Tama ba pagkakaintindi ko? Ganun din po yung Oo. pagkakaunawa ko, Dr. Mike. Ah, tingin ko ang pinakamahalaga ay yung pag-aaral eh. Yung pagkakaroon ng mga talakayan na hindi tayo po pwedeng makontento sa kung ano yung nakikita natin sa telebisyon o kung nanonood pa kayo ng telebisyon o nababasa natin sa mga internet articles, halimbawa,
kinakailangan palalimin natin doon sa ating sarili-sariling mga paaralan, sa ating kanya-kanyang mga komunidad. Kasi kung hindi, ay parang mananatili tayong pasibo. Kasi anong ibig ko sabihin dito? Na pwede kasing mangyari na merong nivel ng pagkatuto sa individual. Na halimbawa, ako, sabihin natin, ako talaga sumusubaybay ako sa nangyayari sa impeachment. Kada complaint, kilala ko yung mga taong yan, alam ko yung mga articles of impeachment na inilatag kay Bongbong o kay Sara Duterte, alam ko yung mga hinapag na mga ebidensya. Okay, natututo ako. Okay na ba yun? Sapat na ba iyon? Bilang mga guro, hindi tayo nakukontento sa ganun. 'Di ba? Bilang mga guro, anong masasabi natin na talagang pinakarurok, pinakamagandang pagpapatunay na natuto talaga ang isang estudyante. Hindi yung naipasok niya lahat dito, na memorya niya at pagdating ng pagsusulit, ilalagay niya doon sa kanyang test paper. Hindi. Hindi yun ang tamang pagkatuto. Ano ang tamang pagkatuto? Ang tamang pagkatuto ay kung ikaw ay kumikilos doon sa iyong mga natutunan. Okay, natutunan mo na ano yung mga articles of impeachment laban kay Sara Duterte at kay Bongbong Marcos. Pero kung hindi ka naman kikilos, batay doon sa mga natutunan mo, edi parang wala rin nangyari doon sa iyong mga natutunan. So sa makatuwid, kinakailangan na lumampas sa nivel ng individual. At paano mangyayari yun? Kung magkakaroon ng mga kolektibong mga gawain na yung mga natutunan mo po pwede mong ibahagi sa isa pang tao, sa dalawa, sa tatlo, sa 10, sa 50, 100. At kung kayo ay yung pagkatuto ninyo ay mapagsasama-sama ninyo, doon yung mapagtatanto na ay yung aking natutunan ay hindi lamang pala para sa akin. Na yung aking mga karanasan ay hindi lang pala ako yung nakakaramdam nito. Na yung galit ko, yung nagpupuyos kong galit, hindi lang pala ako ang may ganitong klaseng pakiramdam. Marami kami. At kung kami ay lalabas halimbawa doon sa aming bakuran sa eskwelahan, magsi-streamer hangin kami na nakalagay doon, ikulong lahat ng mga kurakot na nakalagay doon na parang tuloy-tuloy ang pagkilos hanggat walang napapanagot, something like that. Ang laki-laking bagay na noon na hindi natin kinakailangang mag-antay ng impeachment kasi kung kunwari ang mentality natin dito ay ano naman siguro at kung na-impeach na halimbawa si Sara Duterte noong nakaraan, di ba? Napasa yung kanyang impeachment complaint sa Senado na hindi naman tinugunan ni Chis Escudero kasi ang dami niya mga pagbabaliktad sa salitang forthwith. Kung tayo ay magpapakampante na ma-impeach naman ulit si Sara Duterte kasi na-impeach na siya noon dati, gaano tayo kasigurado na mangyayari yun? Hindi tayo sigurado na mangyayari yun. Mangyayari yun kasi may clamor. Merong mga naninindigan na kinakailangan siyang mapanagot. In fact, pwede tayong bumalik halimbawa doon sa nangyari ng People Power last year, 2025. Ang EDSA People Power ba last year ay naging tahimik? Hindi. Hindi tahimik ang EDSA People Power anniversary last year. Ang dami nga actually bumuhos sa EDSA People Power. Bakit? Kasi nagagalit sila na itong diwa ng EDSA sinasalaula ng mga gaya ni Sara Duterte. So nakikita ito namang kongresista. Bumuboto sila batay dito sa ganitong klaseng pressure. So kung hindi natin ibibigay yung pressure na yan sa ating mga kongresista, sino makapagsasabi na sila ay boboto once again para i-impeach si Sara Duterte? Mahalaga yung pagkatuto na hindi lang pang individual. Dapat ito ay tumagos at magkaroon ng kolektibong pagkilos. And salamat po, Dr. Mike, sa tugon. Yung next question po ay, kung posible ba na ma-impeach ang Pangulo at Pangalawang Pangulo sa parehong taon? Tingin ko naman ay pupwede at may mga magsabi na yan na yung iba I think kinakatakot nila ay yung logistics. Pero hindi. May mga kongresista na nagsabi niyan na pupwede. I think si Terry Ridon yata ay nagsabi niyan. May mga constitutional na rin experts gaya ni Dean Tony Lavin na nagsabing logistically pupwede yan. So walang magbabawal sa atin kung tutuusin, in terms of technicality, walang magbabawal sa atin to impeach both the president and the vice president. Ang tanong na lamang ngayon ay gaano tayo kahanda
na mag-follow up doon sa kanilang impeachment complaint. Kasi sabi ko nga kanina, hindi tayo po pwedeng nakasalalay lamang doon sa mga constitutional procedures na meron tayo. These constitutional mechanisms, they have to be reinforced by extra constitutional methods gaya halimbawa ng public pressure, clamor. Kasi kung wala yun, hindi rin talaga uusad yung mga impeachment complaints kahit gaano pa karami ang isalang natin sa kanila. Salamat po, Dr. Mike. Siguro, last two questions po, Doc. Sa palagay po ninyo, Doc Mike, dapat na po bang ayusin o tanggalin yung 1-year bar dahil inaabuso na ito? Parang ang hirap rin namang sabihin na kailangan tanggalin. Kasi tingin ko may ano rin, may meron rin gustong protektahan, halimbawa, yung mga constitutional framers natin, bakit nila nilagay yung 1-year ban na yan. At lagi naman paliwanag ng ating mga constitutional experts, it's in order for people not to abuse yung impeachment proceedings laban sa mga nakaupong opisyalis. Kasi kung maya't maya sila ini-impeach, ay hindi rin sila makakagampan ng trabaho. But then again, sa akin palagay, parang it's out of the question na okay, sige, so may ganitong klaseng constitutional provision sa nagbabawal ng more than one impeachment complaint na dinidinig within a given year. Para sa akin, it's immaterial Kasi ang punto ay pinagbabawalan ba tayo na magsagawa ng kilos protesta laban kay Sara Duterte? Hindi naman, di ba? Nung panahon na nagkaroon ng 1-year ban, kasi sabi na sa Korte Suprema, apparently, na nagkaroon ng multiple, more than one impeachment complaint sa kanya at therefore kailangan mag-antay ang mga tao ng another year para magsagawa ng panibagong impeachment complaint kay Sara Duterte. That doesn't preclude us from launching large-scale protests against Sara Duterte. Hindi. Pwede nating rallihan pa rin si Sara Duterte. Binalik ba niya yung mga pera ng confidential intelligence funds? Hindi naman So, yun nga ang takot ko talaga minsan ay baka masyado tayo nagpapakahon doon sa mga constitutional mechanisms na meron tayo na hindi naman dapat. At tingin ko isang malinaw na isang malinaw na limitasyon ginagawa nito, yung madalas na mentality rin ng ibang tao na yun nga, kaya dapat pagdating ng 2028, iboboto natin yung mga tamang tao. Hindi, hindi. Oo, totoo, yung kailangan nating iboto yung mga tamang tao. Hindi ko sinasabing bumoto tayo ng bara-bara. Pero hindi tayo pa pwede mag-antay na okay, 2028 saka natin gagawin yung mga bagay-bagay nito. It doesn't happen that way. Yung mga election cycles na ito ay determined by actions that happen between those election years. So halimbawa, kung magsasabi tayo, well, pagantay na lang tayo ng 2028, yung mga politiko na gusto tumakbo ng 2028, hindi pa natatapos yung election ng 2025, gumagana na yung kanilang mga makinarya. Yung kanilang pagbibigay ng mga ayuda, yung kanilang pagko-consolidate ng kanilang mga base, ng kanilang mga bailiwick, yung kanilang pakikipag-alyansa. They're not thinking in terms of 3 years, 6 years. Hindi. Year in, year out may ginagawa yan. So, tayo bilang taong bayan, nasawang-sawa na tayo sa ganitong klaseng sistema, kailangan meron rin tayong ganitong klaseng hamon na hindi tayo po pwede magpatali dito sa mga constitutional procedures such as elections, such as impeachment, kasi nga mayroong mga extra constitutional mechanisms na available sa atin. At hindi lang naman yan mga rally. Although, yung mga rallies, they're di ba, tried and tested. Pero meron mga mga signature campaign, may mga SOCMED na mga pamamaraan sa kasalukuyang panahon na meron tayong social media, Huelgang Bayan halimbawa, mga boycott, yan. Nakakalimutan natin halimbawa yung nangyari ng 1986, yung panawagan ng boycott laban sa mga produkto ng mga kilalang Marcos cronies. Why can't we do the same? Pwede naman tayo, we can think out of the box na hindi tayo nagpapatali doon sa mga constitutional procedures na meron tayo when in reality, we have a lot of quote-unquote weapons in our extra-constitutional arsenal. Boycott, signature campaign, social media, and of course, yung mga
talagang malakihang mobilisasyon, mga demonstrasyon, mga kilos protesta ay palaging nandiyan. And salamat po. Last question, Dr. Mike. Mula po kay Sir Jacob. Magandang hapon. Hindi ako teacher sa kasalukuyan pero kakampi pa rin ng sektor ng edukasyon. Para sa tanong ko po, nais kong ibahagi na kamakailan dumarami ang mga red tagging effort sa Pasay City, lalo na sa mga high school at college students dahil sa mga NGO na halatang pronta lamang ng Estado upang itaguyod ang naratibo ng NTF-ELCAC. Yung question po niya is, paano natin maipagtatanggol ang espasyo para sa mga progresibong pag-aaral at pagkilos kung ganito yung umiiral sa mga paaralan? Nako, ang hirap niyan kasi parang gusto kong sabihin na maging matapang tayo, na talagang igiit natin yung ating mga karapatan. Pero wag rin nating i-underestimate ang NTF-ELCAC. Kasi alam naman natin yung madugong kasaysayan ng NTF-ELCAC. Hindi biro yung nagagawa ng NTF-ELCAC at marami ng mga napatay. Marami ng mga nagbuwis ng buhay dahil sa sila yung naging target ng NTF-ELCAC. Sa kaso nga lang halimbawa natin sa sektor ng mga guro, palagi akong bumabalik doon sa alaala ni Teacher Chad Book na nagsilbi sa mga lumad schools natin sa Mindanao, na noong pinasara ni Duterte yung lumad schools noong 2019 ay 'di ba napunta nga sa pagkakaroon ng mga backwit schools na nag-evacuate yung mga lumad na talagang pinilit pa rin nila. Kahit sila ay hinaharas pa rin ng mga militar, essentially napilitan silang umalis sa kanilang mga lupang ninuno. Yung iba nagpuntahan sa Maynila, yung iba napuntahan pa nga natin, nakadaupang palad natin. Yung iba nagpunta halimbawa sa mga probinsya gaya ng Cebu. Si Teacher Chad ay nagpunta doon sa Cebu, and yet, 'di ba, dahil sa mga mekanismo ng NTF-ELCAC hanggang doon sa Cebu ay naharas siya, dinakip pa nga doon sa Cebu at eventually napalaya. Although unfortunately ay sa pagbabalik niya sa Mindanao, ayun na nga, doon na nga siya talagang binawian ng buhay dahil sa dahas ng Estado. So, ang una kong masasabi dito ay wag nating i-underestimate yung NTF-ELCAC kasi talagang grabe ang galamay niya eh. Pag sinabi ng NTF-ELCAC na ang ginagawa nila ay whole of nation approach, literal na whole of nation approach kasi ang NTF-ELCAC ay isang interagency body na kinapapalooban ng iba't ibang mga departamento kagawaran ng pamahalaan, DILG, DND, DepEd, lahatin mo na yan, di ba? So kung kaya nilang immobilize itong mga civilian agencies na ito in partnership with non-state entities na nag-amplify ng kanilang messaging, gaya halimbawa ng SMNI, malaking kalaban siya. So, yun yung una ko maipapayo. Wag nating i-underestimate. Bagamat, oo, sinasabi kong ano tayo, kailangan wag nating i-underestimate, wag rin nating kalimutan na may mga available na mga mekanismo sa atin para labanan itong ginagawa ng NTF-ELCAC. For one, dapat tayong armado ng mga importanteng kaalaman hinggil sa batas, gaya halimbawa noong naging Supreme Court ruling doon sa red tagging, na ang isa sa mga unang nasampulan nga niyan ay walang iba kundi si Loren Badoy. Loren Badoy was held in contempt by the Supreme Court dahil nga doon sa kanyang pagre-red tag doon kay Judge Malagar na nagbigay ng isang mahalagang court ruling hinggil sa pag-proscribe sa CPP-NPA bilang isang terrorist organization. So ano sinabi ng Supreme Court tungkol dyan? Na ang red tagging, nagkaroon ng malinaw na Supreme Court ruling about this, that red tagging is a threat to life, liberty, and ano isa pa, parang human rights yata or something like that, dignity or something. So malinaw na meron tayong mekanismo laban dyan. So anong kailangan natin gawin? Kapag nakikita natin na may ganitong klaseng mga threats, isumbong natin. May mga organisasyon na tumutulong para diyan. Halimbawa, yung NUPL, National Union of People's Lawyers. May mga cause-oriented groups na yan yung kanilang mga ginagamit na yun yung kanilang mga pangunahing advokasya na labanan yung NTF-ELCAC. So siguro
wala talaga standard way para solusyonan ito dahil nga napakalaking ano niya, napakalaking kalaban. Pero kailangan harapin. So siguro masasabi ko lamang ay ah, makipag-ugnayan sa mga organisasyon at pumaloob doon sa mga organisasyon. Huwag nating susubuking harapin ng mag-isa itong mga ganitong klasing kalaban gaya ng NTFL kasi hindi siya hindi siya gawang biro. May mga taong literal na namatay dahil sa NTFL CAC. So, yun ang unang-una natin dapat gawin na makipag-ugnayan sa mga organisasyon at pupwedeng magsampa ng mga kaso laban sa mga yan. In fact, may mga kaso na nga, mga civil cases at least. Civil cases na yung red tagging na ginagawa, gaya nung nangyari sa kaso ng journalist na si Atong Araulio, nanalo siya doon sa kaso laban niya. It's a civil case, not a criminal case. It's a civil case na napatunayan na punong-puno ng mali siya yung pinapakalat ng mga taong ito gaya ng SMNI, si Lorraine Badoy, Parlade, et al. May magagawa tayo. I think isang magandang halimbawa dito yung ginagawa ni Raven. Ano ba ni Raven ng UST na naging biktima ng red tagging sa isang terror grooming forum sa UST. Na anong ginawa niya? Nakipag-ugnayan siya doon sa kanyang mga kasama sa mga organisasyon to expose na ito yung mekanismong ginagawa ng NTF-ELCAC na tandaan natin bakit ba ginagawa nila ito in the first place. They're trying to discredit, they're trying to demonize legitimate dissent. So hanggat patuloy tayo sa pagbibigay ng dissent na yan, pagsasabi na ito yung dapat mangyari, tutol tayo sa korupsyon, tutol tayo sa mining, tutol tayo sa pagsira ng human rights, EJ case, etc., magpapatuloy sila. Pero hanggat nakikita natin na tayo ay hindi lamang mag-isa, tayo ay organisado sa ating mga advokasya, hindi tayo mapapangibabawan ng mga grupo gaya ng NTF-ELCAC. Yan. Salamat po, Dr. Mike. Sa tingin ko ay komento na lamang ang malaking bagay po na matutuhan na maaaring kumilos pa rin gamit ang mga alternatibong pamamaraang salig sa extra-constitutional processes. And pasasalamat mula kay Miss Rocky. Ayan. Salamat po muli, Dr. Mike, sa makabuluhang diskusyon. Patotoo yung Chok Talk episode natin ngayon sa kalagahan ng pagiging maalam ng mga mamamayan at particular nung sektor ng edukasyon sa impeachment history dahil meron din itong direktang epekto sa atin bilang professional at saka bilang mga mamamayang Pilipino.